Hello! So today, i-share ko sa inyo yung ginawa ng aking kaibigan at kaklase ko din nung college, isang civil engineer, which is ang ginawa niya ay combination ng CHB tsaka cladding. So ito yung bahay na yon, which is yung pinaka lower wall niya, nag-a-act siya as protective base, especially kapag may mga heavy rains, kapag rainy season. So yung nilagay niya dyan is 0.9 meters. And then sa upper portion naman is gumamit siya ng horizontal metal cladding. Ideal talaga siya dahil lightweight, maganda siya gamitin na exterior wall system. So kung meron mang lindol, mas magaan kasi yung ginamit niya, 'di ba? CHB sa baba tapos sa taas is metal cladding, which is mas magaan kaysa sa CHB yung gamitin. Pag may lindol kasi, since pababa yung kanyang mass, yung kanyang inertia naman is mas mababa din. Hindi naman siya earthquake proof, pero favorable talaga sa kanya kung may mga shaking man sa ground kasi nga mas magaan siya. Basta, provided na maayos talaga yung installation niya at saka mga connection. Shoutout nga pala kay Sir Dukay, Christopher John Dukay, kasi sinagot niya yung isang query ko about sa structural concern. Salamat sir, sabi niya ang bayad lang kasi is shoutout. So ang bahay na to is 50 square meter. Meron siyang 3 bedroom kung makikita nyo dito sa floor plan. Tapos simple lang talaga siya, pero yung naging effect niya or yung kabuuan niya, kung titignan nyo sa video, di ba? Para siyang modern, pero akalain mo yun, yung ginastos lang dito, yung total na ginastos ng kaibigan ko dito is nasa 600,000 pesos pa lang. Pero actually, hindi pa talaga siya totally tapos kasi hindi pa na plaster yung kanyang CHB wall, hindi pa napinturahan, or hindi pa niya nalagyan ng decorative na stone kung yun yung option niya. Tsaka yung ginamit din niya dito is linoleum muna sa loob. Pero hindi halata, di ba? Ipapatiles pa niya. Tapos kung gusto man niyang papinturahan man yung loob, hindi pa niya napapapinturahan. Pero sobrang livable na, cozy na talaga tignan. Tsaka tignan niyo yung pagkagawa. Maganda talaga siya. Kaya shinare ko sa inyo para yung iba na naghahanap ng murang paraan or alam mo yun, yung akala natin, di ba? Ngayon sa panahon, sobrang mahal ng mga bilihin, mahal magpagawa. Tapos kapag naka full concrete ka, ang minimum na nasa 27,000 per square meter or higher pa nga yung hingi ng iba. So tayo parang nawawalan tayo ng pag-asa na paano to? Paano pa tayo makapagpapagawa ng bahay na hindi naman aabot ng 1 million or mas mababa pa sa 1 million pesos? Share ko talaga sa inyo pati yung breakdown, pero kapag gusto niyang tapusin talaga to, she needs additional pa na 200k. Kaya ang pinaka total nito is nasa 800,000 pesos for around 50 square meter na bahay. So kung 800,000 divided by 50 square meter, so nagkakahalaga siya ng around 16,000 pesos per square meter. Pero ito, kung gusto mo lang ng livable, tas pa konti-konti na lang after, pwedeng yung 600,000 lang yung gawin natin na budget mo. 600k divided by 50 square meter is gagastos ka lang ng around 12,000 pesos. 'Di ba? Mababa pa rin, 'di ba, sa sinasabi natin na kapag concrete yung gagamitin mo or CHB na full house talaga, hindi katulad nito na hybrid. Aabot ka ng around 27k to 30k per square meter. 'Di ba? Mahal na kung nagpapakot kayo ngayon kung magkano magpagawa ng bahay. Dumako naman tayo sa budget breakdown, no? Yung 800k, i-budget natin siya, no? Kung saan napunta yung 800k na budget. Pero yun nga, yung sinabi ko sa inyo, yung ginastos niya muna dito is nasa 600k kasi hindi pa siya talaga totally tapos. Meron pa siyang mga improvement na idadagdag. Kasama na dun yung pagpapalandscape nun, pero syempre, hindi pa niya nagawa lahat totally. So, yung ginastos pa lang niya is nasa 600,000 pesos. So, ito, i-breakdown na natin yung 800k, no, kung saan siya mapupunta. So, sa structural and shell, nagtambak kasi siya dito at the same time, yung ginamit niya dito, naglagay talaga siya ng mga poste din talaga. And then, yung pinaka-poste naman niya doon sa kanyang metal cladding is gumamit siya ng tubular. Tapos yung paikot sa kanya, gumamit siya ng 2x4 na metal studs. So, yun yung pagkakabitan. So, yung structural and shell niya ay nasa 300,000 pesos. Yung mga ginamit naman
naman niya sa exterior finishing is umabot ng 150,000 pesos. Pero dito, hindi pa tapos yung mga exterior ceiling niya kung makikita nyo. So yan, isa pa yan sa mga kailangan niyang ayusin or idadagdag. Pero kung titignan nyo yung pinaka bahay, livable na talaga. As in, nakatira na talaga sila doon. So yung mga additional pa is kukunti-kuntiin kapag meron na namang additional na budget. So sa kanyang interior finishing is gumastos or gagastos siya ng around 200,000 pesos. So yan na yung mga nilagay niya dyan sa loob, na mga double walling, ceiling, ganyan. Yung sa floor nga niya is i-improve pa niya yan. 'Di ba? Pero kung titignan niyo yung linoleum na nilagay niya, parang vinyl yung nilagay niya, 'di ba? So maganda siya tignan. So parang ang color niya or ang datingan niya dyan is nasa may pagka-brown pagpapasok ka talaga sa kanyang bahay. Sa electrical and plumbing naman, magbabudget tayo ng around 100,000 pesos. At sa mga unexpected or mga contingencies, yung mga unforeseen, yung mga example, nagtaas yung materials, yung pagka-estimate mo or pagkapanood mo nitong video na to, nagmahal pa. So kahit pa paano maglalagay tayo ng contingency na around 50,000 pesos. So ang advantage talaga ng mga ganitong hybrid modern house, para sa akin modern siya tignan eh. Yung pagiging lightweight niya, fast yung construction niya, and at the same time, katulad nito, nasa probinsya, hindi ganun kainit. Hindi na siya naglagay ng insulation. Pero yung feels naman, hindi naman daw ganun kainit kasi nga ang nilagay nila na double walling is marine plywood na 1/2. Dito sa kung makikita nyo sa video, 'di ba, yung kaniyang bahay is meron siyang wide roof overhang, tapos mono pitch lang siya, isang takbuhan lang. Simple geometry, pero kung makikita mo, may ventilation talaga kasi hindi naman siya sobrang baba. Tapos yung kaniyang layout, hindi siya complicated. Yung layout niya is easy to build. Pero yung pinaka-advantage talaga nito, kaya na-pull off niya talaga yung budget na 600k, tas ganito na yung result is that engineer din kasi siya, tas siya na din mismo ang nagplano. Kaya sabi ko talaga sa kanya, i-share natin to sa YouTube para maraming ma-inspire, tas makita nila na posible pa rin pala talaga na magpagawa ng bahay. Given na may lupa ka, kung meron kang less than 1 million pesos. So kung may 1 million ka, pwede kang mag-improve, diba? Like gumamit ka ng mga stone decorative. Kung makikita nyo, parang ganito. Tapos, papakumpleto mo talaga, ipapa-landscape mo, maglalagay ka ng parking space, so iko-konkreto mo, tas maglalagay ka ng landscaping nga, ganun. So, magdadagdag ka pa ng mga additional pa na gagawin, or yung budget mo na 1 million, ang laki na para sa ganitong setup. Pero, di ba 50 square meter, maluwag-luwag na din yun. Kasi yung pinagawa ko nga na bahay na dati na murang-mura lang, 150k, nung time na yun, 2019, nasa 42 square meter lang yon. Nadagdagan lang nung nag-extend. Parang ganun. So, eto, kung may 600k ka, and then madadagdagan yung budget mo, pwede kang magdagdag pa ng additional na gusto mong gawin. Itong video na to, depende kung kailan mo din to napanood, no? So, sa ngayon, yung presyo na to is okay pa. Pero, hindi natin alam, next year, sana nga magmura na. Kasi, majority talaga sa mga tinanungan ko is that parang hindi muna daw sila ngayon, next year na muna, or mag-aantay muna sila na mag-stabilize yung presyo ng mga materials. At the same time, hindi ganun kamahal. Yung parang, ang iba talaga is nagiging sigurista kasi mamaya magpagawa tas mahirapan tapos hindi pa pala matatapos. Pero sa mga may budget na at least 1 million at okay naman sa inyo yung ganitong setup, tinatawag nga nila itong half concrete, half metal cladding, di ba? So ang advantages at disadvantages nitong metal cladding na bahay ay naghuwan ko na ng video, so pwede nyo na lang balikan yun para makita nyo kung okay ba sa inyo yung ganito na setup, or mamaya mas gusto nyo talaga yung long-term durability ng isang konkreto na bahay combination sa CHB. So kung hindi ito para sa inyo, so okay lang din. So shinare ko lang din to sa mga gusto at interesado na ganito yung setup or ganito yung kakalabasan ng kanilang bahay. So yun lang muna for today. Shout out nga pala sa lahat ng mga members. Thank you for supporting my channel and see you again sa aking susunod na video. Bye!